Yon, magandang araw mga Korix. Ito yung DJ Korix. So, meron tayong guest ngayon. This si Teacher Nanay. Good morning everyone. I'm Teacher Nanay Ethel from HSK Pre-K program and I'm his guest. Tawa ka dyan! Tatay may kasamang bata, no? Kasi siya po. Good job everyone! Para tayo nasa, tutorial. I'm on tutorial services and yung tutorial services namin, ang pangalan niya is Homeschool Kindergarten Learning Center or yung for short HSK Pre-K program, and we're still ongoing yung enrollment namin. So, habol-habol po kayo if you want to enroll, and kung gusto po ninyong may katuwang at katulong sa pagtuturo ng inyong mga anak, we're happy to serve. Teka, yung background natin, bakit heart? Why our background is red? Because today is the first day of February, and February celebrates the heart, the month of the heart. It's the month of the heart, no? Malapit na yung Valentine's. So, February 1. Today, month of February. So, yung content po ng video na to, it's all about love. Hindi po ng pre-K. Hindi po ako magtuturo. Good job, everyone! Thumbs up! Thumbs up! Let me see your thumbs up! Kasi ganyan po yung ginagawa niya pag nagtututor sa mga bata. No, so kung minsan, kung gusto nyo magtanong din regarding doon, pwede naman. Pwede naman kayong mag-chat sa akin. Tapos kung ano yung kung ano yung HSK na sinasabi niya, yung homeschool kindergarten. So maganda yun. It's a learning center, and we are giving this service na affordable siya. It's magaang siya sa bulsa. At the same time, we give also workbooks in which our kiddos will have a busy day. Maiwasan yung pure gadget days nila, yung mawala yung monitor time nila. Tsaka maganda to sa mga bata, lalo yung mga magulang na medyo nahihirapan sa mga batang maliliit. We can help you how to teach your children to read, to recognize alphabets and their sounds, numbers also, and we have also some advanced classes if you want to make your children be advanced, yung yung grade level nila in learnings, we can do that. Pero syempre dadaan muna sila sa assessment namin if they're qualified, if they know the basic. Maya advance po natin sila, pero if they don't know pa po yung mga basic, so doon muna po tayo sa mga basic. So sige, kung may mga tanong kayo regarding dyan, pwede kayong mag-message sa akin na tinatakil natin next time. Yes. Invite natin siya ulit regarding doon. Message mo lang. I'm just around the corner. Message nyo lang ako. Message lang kayo. So ngayon, dahil sabi nga February, love month. Love is in the air. So, see, our background is full of hearts. Gusto namin magbigay ng mga madugong kulay. madugong kulay. Kami sa HSK, every day is red because English speaking, yun nga, yung isang maganda, English speaking class yung ginagawa niya. So, yung mga bata natitrain talaga. Natitrain sila how to communicate and use the international language. So, at the early age of pinaka-youngest student ko is 3 years old. But then again, we don't force them. We just want to make them make fun of learning, maging masaya sila sa pag-aaral nila. And then kumbaga walang pressure sa part ng mga bagets natin. So tayo mga nanay, easy lang, relax. Minsan, napapansin natin parang hindi tayo pinakikinggan ng mga anak natin. Pero, at the end of the day,
they will remember everything that we said. So, huwag tayo masyadong pressured. Huwag natin i-pressure ang sarili natin because every time we make that to ourselves, naipapasa natin sa mga anak natin. Kaya, yung mga bagets, napapressure din yung mga yan. Actually, alam ko yung mga training din kayong ginagawa para sa mga magulang. Yes! So, meron din po kaming Shining Nanay! Shining Nanay. Maganda. You can see that mayroon kaming Facebook page, Shining Nanay, and also yung HSK, Facebook page po namin. I-forward ko na lang po kay DJ Corex ang link. Lagay lang, kung gusto kayong malaman, comment, lagay namin sa link. Ano na lang nyo, i-comment ninyo. Ilalagay ko rin dyan, yung mga link na pwede nyo. Yung mga links na kung saan pwede nyo po kami i-reach. And we will reach out po sa inyong lahat. Saka kung may mga questions. Yes. So, yung Shining Nanay po namin is nagla-live po kami every Saturday. 8 o'clock in the evening. And, yun yung moment na tulog na yung mga bata. And yung me time ng mga nanay. And then, in here, we share some experiences. We share our reality experiences bilang mga nanay. So, this is the moment for the nanay to shine on. This is a community in which we can help every nanay to strengthen, to shine, and to stand. So, that yun yung mga tatlong bagay na i-develop po namin sa mga bawat nanay. So, even I, kailangan ko ng tulong, na syempre starting pa lang ako, yung youngest ko is 6 years old and yung eldest ko is 11 years old. Parang sa akin lang yung anak ko. Anak namin, we're still starting as parent, yung parenthood, how to improve our parenting, parenting methods, there is word of wisdom regarding sa parenting. If you want to improve your parenting, we need to improve the parents. So, in Shining Nanay, we are helping to improve each parents, each nanays, and even daddies are welcome, though yung title namin is Shining Nanay. If you are single dad or yung asawa nyo is siya yung nagtatrabaho, kayo yung naiiwan, you are also the light of your house, of your home, of your children, kasi kayo yung lagi nilang nakikita. We have here also some advices, some inspiration, and some motivations, in which we can help. Ako, malaking tulong sa akin yung HSK. Since I've met HSK, naki-improve yung pagiging nanay ko. Kasi ako, maliit ang pasensya ko sa mga bata. Okay, so these are the things na I've learned, and an opportunity for me to also ma-discover ko yung talent ko. Especially, na-discover ko yung talent ko. I have a talent to teach children na kahit gaano na siya, pinapahaba niya yung patient ko talaga. And even sa mga anak ko, So, by and by, bilang mga magulang, we can learn. Yung mga experience na ito is the best teacher sa atin talaga. Magsalita ka naman, baka Dire-diretso pagsasalita. Bakit lagi ako nagsasalita? Tungkol sa HSK yung pinag-uusapan. Malay ko ba doon, sa program ninyo. Pero maganda siya, Tulad sinabi niya, kahit yung mga single dad, yung mga tatay, minsan may mga alaga, kayong mga anak, or wala yung mother, nanay, makakatulong to sa inyo, kung paano yung inyong mga anak. Kasi dito, may mga professional din na yes, na we have magte-train. Professional teachers. We have coaches also. Coaches. And we have in the program, hindi lang siya academic, our program is a Bible-based, values na itinuturo namin sa kanila. So, nagpo-focus talaga kami on values. More on good moral values, yung first day po namin sa every class po namin, we see to it that children will learn something
na they will carry, you know. We teach them how to have the faith, how to be confident on the Lord's plan para sa atin, and those characters that we can read in the Bible, no, they will come to learn about them. So nowadays kasi nakikita natin yung mga bata, they didn't open or know the Bible stories, no. So yun yung isang factor na pinagmamalaki ng HSK, no. We build the faith. We built a fun learn activities, an interactive activities na mag-e-enjoy yung mga bata, no? Mag-e-enjoy, even parents. Ako bilang nanay, nag-e-enjoy ako kasi yung anak ko, I enrolled him dito sa HSK program because I see, no, I saw yung goodness niya sa bata and the help that I need bilang nanay din para sa mga anak ko, no. Kasi ang hirap nilang, tanong mo, who is a first parents, no, they don't know it because ang nakikita nila sa gadget is puro games, no, puro ganito, yung focus nila wala na, no. So ito yung isang bagay na pwede tayong matulungan ng HSK na building the faith on our children. Sige, so hang natin yung yung HSK para nandito tayo sa thumbs up po sa mga nakikinig sa mga bata. Sa mga nanay na gusto ng tulong, thumbs up lang po dyan. Thumbs up kayo dyan. So magandang programa to na makakatulong talaga sa inyo. Ngayon makakabawas ng konting stress. Konti lang naman. Konting stress and konting pressure. Well, to jump on to our main topic for this day is we will talk about, syempre, it's the first day of the month of the heart. We will talk about what love is. Para sa'yo, Tay, what love is? Love is para sa akin? Siyempre, ikaw. Bolahan na to! Pag sinabing love, siyempre ikaw. Ayan na po tayo. Nagbubulahan na po tayo. Mag-asawa na pa kami. Bola-bola pa rin ang aking naririnig. Iyon ang isa sa pinakamagandang relationship, no? Hindi dahil sa, mag-asawa kayo binubola mo siya, no? Parang gano'n na. Pero bilog na ako. Binibilog pa rin ako ng aking tatay. So, hindi dahil mag-asawa na kayo, wala nang courting, sabi. Yung relationship, it starts, syempre, friendship yan. No, in everything, in every relation, that starts with friendship. No? After friendship, courtship. After courtship, ito na yung deeper relationship na marriage and having a family. Ngayon, pag mag-asawa na kayo, you need to do the usual, ginawa ninyo the time na you met your wife, no? Most especially kayong mga brothers, no? Kayong mga husbands, no? You tend to forget anniversaries, no? You tend to forget yung mga special occasions kasi kami mga wife, no? We are very sentimental. No, so maliliit na bagay, maliliit na occasions, no, you need to remind yourself every day, no, yung simpleng pagsabi ng I love you in the morning and before you go to sleep, I love you. These are endearments na in which we can we can strengthen our relationship. Ano man yung mga problema, part na ng mag-asawa yung may tampuhan, may hindi pagkakaunawaan, may mga differences talaga tayo. Pero one thing that can connect us is love. Kaya nga tayo naging mag-asawa eh. Yun yung nag-connect sa atin. Love. Because we love this person without any reason. Walang rason para mahalin mo siya. Kasi yung rason na yun, pag nawala doon sa taong yun, mawawala yung pagmamahal. Ang main purpose mo lang, kaya mahal mo ang taong ito, kasi mahal mo siya, you felt it eh. Well, let's talk about what love is. Okay, according to Mr. Google,
ano ko to ha, program ko to. Guess Go! ko lang dito. Sige, tuloy mo. Okay. According to Mr. Google, love is a set of emotions and behaviors characterized by intimacy, passion, and commitment. So this is love. This is what love means, no? It involves care, closeness, protectiveness, attraction, affection, and trust. Love can vary in intensity and can change over time. So remember, no? Kaya minsan may kasabihan na parang nawawala yung spark, no? Yung sinasabing spark because pag yun na yung moment na felt ninyo is you are looking for something dun sa partner mo na hindi niya makiring ibigay sa'yo. When it begins na yung moment na nag-start na yung parang naghahanap ka na sa kanya, so ito na yung moment na mararamdaman mo parang hindi ko na siya mahal eh. Parang nawawala na yung spark sa aming dalawa. So yung problema is nasa sayo. Wala sa taong minahal mo or karelasyon mo, no? Nasa sa'yo yun kasi ikaw yung nakakaramdam. Ikaw yung nakakaramdam. Ngayon, to work out for this relationship, you need to talk about it. No? Wala namang masama kung maging open kayo sa isa't isa. Communication, no? Yung communication, this is the thing that can strengthen our love to each other. Pero ang ano ko yung pag minsan di ba sabi natin, pag merong hindi pagkakaunawaan yung mag-asawa, sasabihin, ang kasalanan niya eh. Hindi siya kasi may kasalanan eh. Hindi yung ganun, no. So sa pag hindi pagkakaintindihan pag-away ng mag-asawa, para sa akin, no, hindi yung isa lang ang may kasalanan. Both parties. No? So parehas kasi kung meron mang nagawa yung isa at yung pagkakaunawa mo o yung judge mo sa ginawa niya, nag-react ka, no? So may kasalanan ka rin doon. So dapat una-una, minsan mahirap, no? May mga pride na tayo, no? Mga kalalakihan. Napakataas ng pride ninyo. Iwas-iwas lang sa pagkain ng fried chicken. Minsan lang naman. Mag-adobo naman kayo. Minsan may... Tinutoyo minsan. Minsan may ganon. Mag-adobo na toyo na to. Mga babae, no? Mga wives, no? Bawas-bawasan ng pagkain ng adobo. So dapat, parehas kayo, iniisip nyo rin na parehas kayo may pagkakamali. Parehas na, kasi once na yung ma-realize yung mga bagay na yun, pag nagkaroon ng, halimbawa, bumaba na or naging malamig na kayo parehas, no? At yung isa, minsan yung isa sa inyo gusto nang lumapit, yung isa ayaw, na parang gano'n. May question ako. When is the time that you will feel cold na sa isang relationship? Kasi kami mga babae, karamihan talaga sa mga babae are, very, sabihin natin, loyal talaga. Hindi naman, may lalaki din. Hindi, karamihan ng mga babae, nila, may magko-question na ano yung kulang. Ano yung kulang sa isang babae, bakit maghahanap ng iba pa yung isang lalaki? Like, doon na nagkakaroon ng insecurities kasi yung babae. Siguro, yung mga lalaki na mahilig maghanap, no, na may nakikita sa iba na, uy, parang gusto ko yung gano'n na, parang ganyan. Na parang hindi nakikita doon sa asawa niya. Parang gano'n. Kasi gusto niya, parang mahilig siyang maghanap o hinahanap niya yung mga ganong bagay. No, hindi niya... Ito naman ang tanong. Paano naman, ano naman ang gagawin ng isang lalaki o ng isang babae, no? No, both parties naman, no? Both genders naman, may mga loyals naman yan, no? Paano niya ipapakita doon sa kapartner niya na ano siya? Hindi na lang kailangan tumingin ng iba na kumbaga paano both parties. Paano nila may ipaparamdam dun sa kanilang partners? Sa bagay, nandun sa tao sa partner nila eh. Siyempre, siya yung Hindi, sabi ko nga, kung ang isang tao,
no, alin man doon sa dalawa, meron silang, naghahanap sila ng mga bagay na parang, kasi wala namang perfecto eh. Yung bawat isa walang perfecto, may mga pagkukulang talaga minsan yan, may mga ganun. Hindi mapupunuan yan. So dapat, kayo bilang mag-asawa, kayo yung nagpupuno no, doon sa kakulang ng bawat isa. Yun yung dapat na ginagawa natin. Although minsan mahirap, minsan siguro hindi natin nakikita yon o talagang minsan ganun yung mindsetting natin. Pero dapat ganun. No, dapat ganun yung attitude natin bilang mag-asawa. No, hindi na natin, bakit ganito? Yung may mga question ka na hinahanap, bakit si Mrs. ganito, bakit nakikita ko tong kay ganito, diba? So, ikaw na yung gumawa, no? Kasi along the way, no, baka si Mrs. o si Mr., no, mapupuna din naman niya, makikita din naman niya. So, baka dumating yung time na magawa niya, ma-realize niya na may parang kulang na dapat ginagawa din niya. Parang gano'n. So, huwag na natin maghanap. Huwag na tayong ang pinaka-key for all those, issues is communication. Yun. Yun dapat. Dapat, parehas kayong cool. Pag mag-uusap kayo, kasi pag parehas kayong mainit ang ulo, pinag-usapan ninyo yung ayaw niya sa isa't isa, World War III talaga ang mangyayari. No? Siguro on our part, bilang mag-asawa, hindi naman may iwasan talaga na hindi kami nagtatampuhan. No? Ang part lang kasi sa akin, pag galit talaga ako sa kanya, hindi ko siya kinakausap. So, ako rin yung nahihirapan kasi hindi ako makakatulog. Hindi kami nag-uusap. Pag sa kainitan ng ulo namin, hindi kami talaga mag-uusap. So, iiwasan ko siya, iiwasan niya ako. So, parang it's a good habit. It's a good habit, no? It's a good habit because our children doesn't hear us fighting. Hindi sila nakakarinig ng mga words na later on, babawiin mo eh. Pero kahit, halimbawa meron kayong pagtatampuan na gano'n, hindi pagkakaunawaan ng asawa, dapat kung ano yung, tsaka kung ano yung ginagawa nyo sa araw, yun pa rin. Yun pa rin. Halimbawa, wag ka lang kayo mag-usap. Si Mrs. si Nanay, no, kailangan nyo magluto, maghain. Paghain, magluto, pakainin pa si Mr. Pakainin mo ng isang bandihado para sumakit ang tiyan at hindi, wag ganun. Yung parang last meal na lang sa kanya. No, pakainin. Pag nakita niya gano'n, ang galit sa akin to. Kasi isang bandihado yung siniserve sa akin. So, ganun pa rin. Continuous pa rin, no? Wag halimbawa, tinitingnan niyo pa rin yung isa't isa. Baka may problema na, may kakasakit na si Mrs. Dahil sa galit kayo, hindi siya pinapansin. No? Naka-monitor pa rin kayo sa isa't isa. Although hindi mo naman maaalis talaga na, mas masama, no? Tinitingnan pa rin, no? Nakikiramdaman. Kasi, doon pa rin, kayo pa rin, bandang huli kayo pa rin magsasama. At yung mga ginagawa nyo, para din mas sa pamilya yun. Most especially pag may mga anak na kayo, no, ako naranasan ko yung pag nag-aaway, na you hear words na hindi mo dapat marinig. No, you hear na nagtatanim, no, nagtatanim sa bata. So, if you want our children to have a family life also, we need to show a great example sa kanila. Kasi tayo yung mga magulang, tayo yung tinitignan ng mga anak natin. No, sa mga anak nga namin, no, laging turo ng tatay nila, ni tatay na na maging respectful. No, yung respect natin sa isa't isa. So, yun yung isang bagay na napakahalaga sa isang relasyon. No matter what is your issues, yung respect po, huwag po natin tatanggalin. Kasi once that, pagrespeto sa isa't isa na wala, talagang mawawasak po yung relasyon natin bilang pamilya at bilang mag-asawa. So, yun yung isang bagay na ninanais namin itakil this day para sa inyong lahat, and hoping that we inspire some of those couples, no, na nagkakaroon ng struggles din. So, everyday struggle. Kung nabitin kayo, pwede naman kayo mag-message, and then we will continue next. Pag nagustuhan po ninyo, thumbs up natin. May mga iba pang mga pwede natin mapag-usapan. Gaya sa relationship na mag-asawa, or
any kind na Any mga pwede kind of nating i-tackle. topic na you want to hear from us, no, send us a message, comment on the comment box, no, and we will do our best to help and to inspire and give some advices sa bawat isa sa atin. Hindi even us, no, mas-strengthen ninyo bilang couple. Pwede rin kayo magbigay ng mga suggestions, mga Hindi kami perfect, but we're mga doing the katulong din best sa we amin. can. Oo, yung mga katulong We're din doing sa the amin. best we can to help. And we see, we're looking forward doon sa mga tulong na may bibigay din niya sa amin. Or for us na mas ma-improve po namin yung relationship bilang mag-asawa and bilang a role model to our children. Tama. So, bago tayo magtapos, no, we will mag-iwan kami ng isang Masibago. kataga regarding sa love. No? Anong tawag yan? Quotes. Quotes. Oo. Sige. Sige nga, magbigay ka nga ng quote. Hindi, quote lang. Isa lang. Yan lang yung ako-prepare. Sunod lang yung dagdagan. Sige nga, magbigay ka ng quote ng what can you say about love? What is your Love. quote? Love. Oh. Love. Galing sa ito. Love is an open door. Ba't open door? Sa akin yun eh. Oo, siyempre. Di wala Love akong is an prepare. open door. Ba't open door? Huwag nating sarado yung mga puso natin sa mga dumarating sa atin. Open natin yung puso natin para maka-inspire. Para like yan, yung song na nasa background natin, no? This quote na to is coming from Frozen, no? Yung song ni na Anna and yung prince, no? Okay, love is an open door. So, see you next time ulit. Bye-bye. Comment lang po. Bye-bye.